O, dito tayo par, samahan nyo ako. Punta tayo ng Bosay. Attend tayo ng training. O mga par, ngayon ay pupunta tayo sa Bosay at aatin tayo ng training mga par. Dahil nga sa tinatamad akong bumiyahe, susubukan ko naman ngayong mag-summer job. Hindi nyo nga pala na itatanong, matagal din akong naging parte ng Bosay mga par. Kaya kung minsan ay namimiss ko rin yung mga dati kong katrabaho at yung mga kaibigan. At eto nga ay dumating na tayo sa Bosay at dumiretso na kami dito sa Olympic Pool mga par. Dito ay inabot ko ang aking dating senior lifeguard na si Kuya Bibi at siya ngayon ang in charge sa mga bagong aplikante. Ngayon ay i-share niya sa mga bagong aplikante ang kanyang mga natutunan sa nakaraan nilang training mga par. Kasama niya rin pala ang kanyang mga regular na lifeguard. Taon-taon ay ginagawa nila ito bago dumating ang summer at paghahanda na rin sa pagdagsa ng napakaraming customer mga par. Ngayon ay nagumpisa na silang mag-stretching mga par. Hindi naman sa pagmamayabang ay talagang well-trained ang mga empleyado rito. Dito nga ay nag-request ako sa aking senior lifeguard na hindi na ako lulusong at kukuha na lang ako ng video. Pumayag naman siya at tinuloy ko ng pagbibideo. Nung matapos na ang kanilang stretching ay pinatayo na sila sa gilid ng pool. At sabi nga ni Kuya Bibi, lahat ng klase ng langoy ay gamitin ninyo. Langoy aso, langoy baka, o langoy ahas man yan. Meron pang langoy palaka at langoy akla. Sa hudyat ni Kuya Bibi ay lumusong na ang mga aplikante at susubukan nilang tumawid doon sa kabilang side ng swimming pool. O mga par, hindi biro ang swimming pool na ito mga par. Ito nga pala ay isang Olympic size swimming pool na may 50 meters na haba at 25 meters na lapad at may lalim na 4 feet, 5 feet at 6 feet. Pagkatapos ng sari-sari nilang langoy ay tinuro na ang proper swimming. Inuna na ang isang balikang freestyle. Kasunod ng breaststroke, ang side stroke at ang panghuli ay ang backstroke. Nung matapos na nila ang lahat ng 4 na stroke ay inihahanda na ng mga regular na lifeguard ang pagtuturo kung paano ang tamang pagsagip. Inuna na nila ang pagsagip gamit ng floaters o yung boya. O mga par, huwag niyong iis muli ng pagsagip ha. Hindi porke magaling kang lumangoy ay kaya mo nang sumagip. Tandaan niyo mga par, kahit magaling kayong lumangoy, kung wala kayong training ay pwede pa rin kayong malunod. At dito nga ay dinidemo ni Kuya Bibi kung paano kukunin ang isang nalulunod na pasyente. At yan ay gagawin ng mga aplikante individually. Napakalaking bagay kung matututunan nila ang water safety at ang basic life support mga par. At yan ay magagamit nila sa pang-araw-araw na buhay. Kaya kayo mga par, pag nagkaroon kayo ng pagkakataon na mag-training ng mga ganitong bagay, seryosohin nyo. Kasi sa malaking advantage kapag marunong po kayo ng ganito. Ngayon ay naghahanda na ang bawat aplikante. May isang lifeguard na pupunta ron sa gitna at magkukunwaring nalulunod na pasyente. At ngayon ay nagumpisa ng mag-demo ang isang lifeguard para makita ng mga aplikante na ganito ang kanilang gagawin. At kapag nakita ng mga lifeguard na mali ang kanilang ginawa ay ipapaulit sa kanila. Nang sa ganon ay makuha nila ng tama. Kapag tapos na ay gagawin na ang kanilang sunod na task. Kami sa mga aplikante ay nagagawa naman ng tama. Ay mga yan nila na pinauulit dahil mali ang kanilang nagagawa. Sige pa, dito lang. Dito lang. Masasabi lang ako. Hop, bitaw. Okay. Ngayon ay dinidemo naman ni Kuya Bibe kung paano ang pagsagip gamit ang side stroke. Kailangan ay magawa nila yun ng tama at gagawin nila yun one by one. Dahil kung hindi nila yun magagawa ay paulit-ulit hanggang sa makuha nila. Ngayong tapos na ay lilipat naman sa panibagong task. Sa bagong task ay susubukan ng mga bagong aplikante na tumawid sa kabilang side ng pool na may dalang 10 pounds. Sinabihan ng mga lifeguard ang mga bagong aplikante na kung hindi na nila kaya ay sabihin lang nila. Huwag nilang basta-basta bibitawan ang dala nilang bakal para hindi mabasag yung mga tiles. Ito ay gagawin din ng mga aplikante ng bawat isa. Kung nagawa na nila ay lilipat na naman sa panibagong task. Ngayon ay susubukan naman nilang sumagip ng pasyente na merong injuries gamit ng spine board. Ngayon ay hinati sa 3 grupo ang mga bagong aplikante. Kailangan kasi nila itong gawin group by group. So far so good, nagagawa naman nila ito ng tama. Ito nga pala mga para hindi ko na naipakita yung ibang mga video. Kasi kung ipakikita ko lahat ay talagang napakahaba. Kaya pinili ko na lang yung mga ilalagay ko. Tapos ng kanilang task ay pinag-trading na sila ng 30 minutes at inihahanda na sila sa susunod nilang task. Ilan ang iba? Ilan naman pa? Ilan naman kamay? Dito nga pala mga para ay lumipat na kami ng swimming pool.
Ang swimming pool na ito ay medyo malalim. Ang swimming pool na ito ay may lalim na 10 feet. Dito gagawin ang susunod na task, ang grab and release. Dito ay tuturo sa kanila kung paano kumawala kapag nahawakan sila ng pasyente. Medyo mahirap nga pala ang task na ito mga par. Dito kasi kapag hindi nila nagawa ng tama ay hindi sila matatapos. Nung panahon namin dito maraming umaayaw mga par. Dito ay talagang lalabas ang uhog ng aplikante. Pero ngayon ay binawasan na at light na lang ang training. So hanggang dito na lang muna ang ating video mga par. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-like and share naman. O hanggang sa susunod.